Anyways, ayan, thank you for the opportunity to share. So yan, my name po is Mentor Bridget Navarro. So yan, I am worldwide since day one. So almost more than 6 years na po dito, full-time. So dating corporate employee, tapos nag-full-time po sa IM, dito na po nakilala yung partner ko, dito kami kinasal din. Dito na nagkaroon ng baby. So yun, sige, konting background no, dun sa nangyari sa akin. Paano ko ba umpisahan? Maiksi lang daw, mahaba kasi ito eh. So, makinig kayong mabuti, madaming pa-premyo si Mentor Elise. So yun, actually yung nakwento niya, yes, nanganak po ako kasi bago mag-lockdown, pandemic, 2020 January, tas March nag-lockdown. So very extrovert po ang personality ko, dominant, influential. Then biglang nag-pandemic. Ayan, baka may mga makarelate kasi sa akin. So, syempre di ba ilang taon po yung pandemic natin na nakulong tayo sa bahay? More than 2. Yung talagang walang labasan, no? Naalala ko, bago pa yon, time na yon, talagang, syempre po, wala kaming ibang source of income, IM. Hataw na hataw talaga, no? Ayan, na-build namin yung Bacolod, iba ibang locations pa. So, kung sa success po sa IM, nung nagsa-start talagang, okay, maganda po yung progress. And then, nung nanganak, first time mom, hindi ko alam na meron palang mag-undergo ako ng postpartum depression. Kasi tumiming, nanganak ako tapos lockdown. Yung literal walang labasan. Tapos di ba, yun yung time na kahit may order ka na barley, bawal din lumabas, lalamove lang. Mga ganyan, yung order natin talagang through delivery lang. So, ayan. And then, ang nangyari po nun, wala lang dito. Full-time mom, habang ginagawa yung business, namatay po yung papa ko. So before I started may sakit na po yung papa ko. Yun talaga yung pinaka-deepest why ko when I'm starting the business. Talagang siya yung reason nung todong hataw ko nung nag-uumpisa ng single pa. Nawala po siya, pandemic, mga November. Yun yung time bago pa siya mawala. Hataw kasi may hinabol akong incentive doon eh. Nahit namin yung car, free car, tapos after ilang days namatay papa ko, parang yung kwento din kanina. So parang, nung time na feeling ko, accepted ko na yung pagkamatay niya, pero parang after few months, so next year pa ako nag-undergo po pala ako ng grieving, hindi ko alam. Basta busy lang ako. Kasi ayokong hindi maging busy dahil pag idle, doon yung attack po ng enemies, di ba? And then, ayun na, busy sa pag-aalaga ng anak, ng team, and ayun na, parang feeling ko unti-unting napabayaan ko yung sarili ko nung time na yun. So, kasi mas workaholic po talaga ako since way back nung employed pa. And then, doon na ako naka-feel unti-unti. Nag-gain ng weight. Sino dito mga tumaba po nung pandemic? Kasi puro luto sa bahay, di ba? Nagluto kami everyday. Puro po pasta, pizza, lahat po ng mga unhealthy. Ayan, sabi nga ni Mentor Elise, ako po umiinom ng barley since nag-start IM, 2016 pa kami pioneering. 2 or 3 or 5 sachets ako a day. Totoong kwento to ah. Ang lakas ko pong mag-barley. Pero come pandemic, nung after kong manganak, lumaki po ako. Hindi lang lumaki, overweight sa mga nakakita po sa akin. Tapos, makinis po talaga yung skin ko. Pero nung dumating yung pandemic, na nag-overweight ako, doon na. Tinadtad na po ako ng pimples, first time ever. Tapos talagang mukha ng pimples yung face ko. Ayan, di ba? Tapos yung weight ko sobra pong laki na ultimo from medium size naging 2XL. Yung feeling ko na, pangit ko na grabe. Ang taba-taba ko na ayoko na magpakita pag may gathering. Yung damit ko lahat, hindi ako buntis, di ba, nanganak na. Pero pang buntis po, ito, mga suot ko dati ganito, pero hindi ako buntis. So talagang nag-lose po ako ng confidence. Tapos unti-unti bumababa din yung confidence ko sa pag-network. Kasi parang feeling ko, hindi na ako magaling, ganyan-ganyan. So, ayun na. And then come na nung time na nag-event po yung IM. First event yata bago, after lockdown. I think Elite Executive or basta event. Doon na po ako nag-start, nagkasakit. So after event, may sakit na ako, pumunta ako ng event, kailangan pumunta kasi talaga
After po no, na-confine ako sa hospital. Mag-isa lang, bawal pumasok yung family ko. So kala nila may COVID. But prior that, na-COVID din po ako. And then, yun na po nag-start. Nagpa-discharge ako kasi sabi pneumonia, sabi bahay na lang daw po mag-recovery. So 2 weeks pina-isolate. Doon po nag-start na nakaka-feel na ako ng ayokong makipag-usap kahit kanino. Pati po yung anak ko, minsan ayokong lalapitan niya ako. So parang sabi ko, ang weird na nung pakiramdam ko, parang kakaiba. Nilalayuan ko po lahat ng tao. So, ayun na. So, 2 buwan po ako. Ito, ngayon lang maririnig ng lahat, no? Kasi hindi ko pa naman to ino-open, tas nakalive pa. Pero, 2 buwan po akong nakakulong sa kwarto. Halos. Kumakain naman, yun yung good thing. Pero, the rest, I want to stop everything. Kahit pag I am first time sa buhay ko, ayoko nang gawin. Nawala po yung parang passion or heart ko sa mahal kong ginagawa. Ayan. Tapos, lagi ko pong inaaway yung asawa ko, ganyan. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Feeling ko nababaliw na. Then, October yun November. Tapos December, ayun na. Doon na po nag-start na may mga Christmas party. Di ba? O attend ako nung team namin sa MVP, tapos IM Christmas party. Alam niyo yung first time, high-eye po din ako eh. A-attend ako ng event, pagpasok ko pa lang, pag ganito kadami yung crowd, hindi ako makahinga. Tapos iiyak na lang ako, tatakbo kong CR, gusto ko nang umuwi. Twice nangyari yun nung team party, tapos yung sa company. Tapos nung dumating na yung mga mentors, yung mga ka-close ko, pag binabati ako, ayoko, kamustahin, parang gano'n. Tapos, ayun na, nung nakita ko na sina GM, sina-press yung mga ka-close ko po, nag-breakdown. Sabi ko, nagbe-breakdown ako, kakaiba. But, dapat masaya ka pag nakita mo yung mga friends mo, di ba? Sa akin, hindi kakaiba. Tapos ayaw nang mag-stop nung pag-iha ko, hindi ko maintindihan. So sabi ko, may problema talaga. So parang ilang taon ka na pala siyang nilalabanan. Tapos doon ako, nagpa-treatment ako. Ayoko magpa-treatment kasi sobrang strong personality. In denial for more than 2 years, meron na pala akong depression. So, ayun, nag-ano po ako ng psychiatrist, nirecommend ng pastor namin sa church. And then, nirecommend po talaga na mag-medicine. Ako po, hindi ako believer ng gamot, di ba? Nag-barley naman ako, ayoko ng mga gamot. Pero, sabi niya talaga, kailangan ko i-take. So, nag-take po ako ng medicine along with barley. Then, ayun, medyo umokay, tapos bumabalik ulit siya, hindi pa rin talaga. So, sabi ko na lang, yun na yung time, unti-unting nag-open up ako sa mga trusted people. Yan, isa si Mentor Elisa, tinawagan ko. Then, sabi niya, 2 buwan po kasi wala akong tulog. Alam mo yun, literal. Hindi ako nag-IM. Bigla ako nag-stop sa lahat. Ayokong gawin. Hindi ko kayang gawin. Tapos ang ginawa ko sa 2 buwan na walang tulog, nag-subscribe po ako ng Netflix. Yung literal, gusto ko lang, wala akong maisip, nanonood ako everyday, pero hindi ko na-absorb yung pinapanood ko, nakatulala, walang emotion. Sabi ko, iba na talaga to. And then, ayun na, nirecommend ni Ate Eli, sabi niya, try mong matulog. So, wala kasi akong tulog. So, sino ba dito yung mga may problem din sa sleep? Malaki po yung effect niya sa brain natin. So, I decided yun, 2 nights po ako, nag-retreat ako mag-isa. Me time ko siya, pumunta ako sa bundok. Diba? Pero hotel naman, na-save. So, doon ako nag-quality time for myself and talagang nag-me time ako kay Lord. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya to. Kasi, siguro doon sa assessment sa akin po ng doctor, isa lang yung wala ako eh. Papunta na doon yung suicidal. The rest lahat, check po dun sa analysis, severe depression. So sabi ko, grabe, iba na pala. Kung hindi ako nag-consult or nagpa-check up, baka papunta na doon. So, syempre, bagong mami pa ako, di ba? Tapos bata pa ako, ang dami ko pang plano, pangarap. So, I'm not sure kung may mga makaka-relate sa akin. Pero na-share ko kasi to one time sa team namin. Madami nag-undergo pala ng ganito nung pandemic sa mga leaders, di ba? Mentors. So, kailangan lang natin pong i-accept na kahit sino ka pa, pwede kang tamaan, di ba? Hindi porket strong, na kay Lord ka, sasabihin ng iba, may nagsabi sa akin, di ba mataas yung faith mo, bakit ka pa nagkaganyan?
hindi siya based doon eh. So it's depression is a chemical imbalance. So kailangan siyang i-address. So what I did, ito na. Unti-unti, nag-start po kung yan, nilakla ko yung barley ulit, dinamihan ko. Tapos prior that, nakalimutan ko na skip ko. Nag-undergo po ako sa program ng Barley-Fied Transformation ni Mentor Elise. Kasi bago ko pa malamang may depression ako, nagpa-laboratory tech exam po kami ng husband ko. So ayun ay recommend sa ating mga mentors kasi hindi naman na-employ yung iba dito. Dapat yearly po tayo nag-undergo ng check-up. Every 6 months dapat yung mga labs. Kasi kami, sa totoo lang ito, di ba? Admit ko lang, ilang taon hindi kami nagpapacheck up kasi feeling ko healthy ako. Nagbabarley naman ako pero hindi siya kasi based lang doon. Kailangan po yung lifestyle at yung kinakain natin, tas yung sleep ko pa, di ba? Hindi normal. So yun, nagkaroon po ako ng borderline diabetes. Di ba? May lahi po kaming diabetes. Pero sa akin, hindi dahil lahi namin yun because napabayaan ko po yung health ko ng ilang taon. And then, ayun na, pinapag-maintenance na rin po ako ng doctor, ng OB. Sabi ko, ayoko mag-maintenance. So, di ba, tigas ng ulo ni Mentor Bridge. Pero sabi ko, mag-undergo ko ng program, yung Barley-Fied. I will change my lifestyle commitment ko. Kasi sabi ko nga, sabi ni Mentor Elise, ayokong mapasa yung sakit ko sa anak ko. Ganon din po ba tayo mga mens, di ba? Yes. Kaya nga tayo nandito sa IMA, hindi lang for finances, but to really cut yung history ng sickness. And dapat tayo mismo yung maging model no? Tayo mismo makita sa atin. So yun, nag-start ako. So in just 6 weeks, doing the program, bumaba, nag-normal yung sugar ko. Hindi ako pinag-maintain. So thank you, Lord. And then tuloy-tuloy na. From 2XL, 2 weeks, 2 months, back to sexiness na, di ba? Medium size. So pero hindi yung pagpayat yung goal ko, yung talagang mag-normal yung labs ko. And then yun na-address ko na yun, pero yun nga, yung depression matindi, no? So yan, lumabas naman yung product natin na Gluta. Amazing White. So, marami pa akong pimples nung nag-undergo ko ng pagka-obese ko na nun. So, nilakla ko din yung Gluta tayo na Amazing White. And then, 2 bottles pa lang nakita ko talagang nag-glow. Pero actually, hindi lang yun. Nakatulong siya sa pag-clear po ng depression ko. Kasi binalik niya yung confidence ko at the same time. Ayun, di ba? Napili tayong winner nung Gluta tayo na Amazing White, ng 50K pa. Pero yun, unti-unti na na-boost yung immune system. Plus, that time, another answered prayer. Yun, ito na po. April or May ko nalaman second pregnancy. Pero yung matindi, PCOS free, di ba? Wala na pong PCOS. Kasi nung first pregnancy, one part ng ovary lang nung yung nag-clear. So ilang taon din. Tapos yun, eto PCOS free. And I'm on my 7th month pregnancy right now. So, eto, end ko na lang, no? Iba-iba tayo ng journey. Alam ko lahat dito po gustong maging successful, gusto natin makuha lahat ng pangarap namin. Kami rin po ganon. Pero, kailangan po nating alagaan yung mga sarili natin. Kasi ako, honestly, napabayaan ko yung sarili ko. Kasi, sabi ko nga yan parang, pag mentor ka po dito, marami ka pong anak. Sa mga single, kahit wala kang anak, madami ka pong anak. Kami may anak, isa pa lang nun. Tapos ang dami ko pang iniintinding mga anak-anak, di ba, sa team. So minsan, talaga yung mga mentors, all out yan sa pag-support. So kailangan, as mentor, kung leader ka dito, lalo na seryoso kang gusto mong makuha pangarap mo, una mong alagaan, sarili mo. Kasi you cannot give what you don't have, di ba, financially. Pero pag yung health mo tinamaan, hinto lahat. Nangyari na po sa akin, huwag niyo pong tularan, di ba? So kailangan alagaan po natin. Thank you sa BOTs for doing this program. Kasi ginagawa na po namin to sa team, di ba? Pandemic pa kay Mentor Elise online. Pero at least ito, in-open to everyone. Kasi ayaw natin mangyari yung katulad ng mga testimony ng iba. Kumikita ka na nga.
Pero di ba tinamaan ng malubhang sakit ikaw or family mo, baliwala lahat. So, ayun I encourage everyone. First thing, if you're having a problem like this, wag po kayong mahiya, i-admit nyo, mag-consult po kayo sa trusted people. And kasi ako talagang 2 months kong sinolo, di ba? Lumala siya. Pero I seek medical medical consultation sa mga doctor din, kailangan talaga. Plus, yung number 1 po talaga is our faith in God. Kasi kung hindi po talaga ako lumuhod at umiyak kay Lord nung time na yun, hindi niya ibibigay yung mga taong pwedeng tumulong sa akin. And ang masarap po sa IM, lahat naman tayo dito talagang turing natin sa isa't isa family. So wag po tayong mahiya mag-open up sa mga mentors, di ba, sa mga friends natin dito. And ayun, kung may nakikita po kayo sa mga leaders nyo na biglang hindi na nagparamdam, nawala or what, kamustahin nyo, wag lang puro pay-in. Di ba? Mamaya puro, o kamusta hataw mo, okay yun, pero ako ganun ako dati nag-start eh. Pero when I undergo this, etong pinagdaanan ko, I used to, nagbago po talaga. Kumbaga, in overall change po ni Lord yung leadership ko na parang kamustahin ko yung mga tao, not just about business, but personal and especially the spiritual. So yun, thank you Lord, thank you for giving me the chance to share.